Speaking mga partner, oo, yung makakapalang mukha, mukhang tinablan. Oo, Oy, mukhang talaga. tinablan kasi medyo inatras yung pagpipirma nitoong budget ng fiscal year 2025, General Appropriation. Ano sa tingin nyo dito? Medyo may mali ba talaga dito o medyo Oy, nag-ingay ang taong nako. bayan o ano Mauna sa... na ako. Sige, Mauna na ako banatan mo agad. magkokomento diyan. Mauna na ako Oo. magkokomento. Kasi naman hindi ba yung Oo. pambansang aso ng Pilipinas. Nako. Kamakailan lang meron siyang interview. At Oo. inamin niya sa kanyang interview na medyo nagdedelikado itong administrasyon na ito na kung hindi nila mapapabagsak si Inday Sara ay hindi na niya matatapos ang kanyang termino ngayong yung hanggang 2028. Yun ang sinabi niya, ha. Well, sa Aha. nakikita ko kasi ang purpose ni pambansang kanin na magsalita ng ganon, dahil dun sa mga kumakalat daw, sa mga GCs, medyo matindi daw ang sentimiento ngayon ng mga retired military personnel at saka mga retired police officials, PMAers. At talagang medyo may traction daw yung kanilang mga negative na sentiments ngayon. Alam naman natin, kamakailan lang nagkaroon ng open letter Aha. itong mga sinasabi nating mga retired PMAers na ito requesting for the office of the president to veto yung budget ngayong 2025 dahil nga sa napakaraming mga insertions. So considering na ang sundalong kanin ay medyo nag-statement ng ganyan na ina-acknowledge niya, yes, ina-acknowledge niya yung traction at yung lakas ng kwentuhan, bulong-bulungan within the ranks of yung mga military personnel na mga retired, mukhang ano na rin, itong Malacanang, at least mukhang nakinig din. Kasi iba ang influence ng mga ito, Coach Oli, Master Judea and Jay Guevara. Iba ang impluwensya ng mga ito. Sa totoo lang. Kasi akala siguro nito nila tambaluslos na porket binigyan nila ng allowance sa 150 hanggang 350 etong mga military personnel natin na dagdag allowance, akala siguro nila kaya na nilang bilhin yung dignidad ng mga military. Yes. So, ito yung nakikita ko na dahilan. Talagang yung panawagan ng mga military personnel, lalong-lalo na yung mga retired armies and retired generals, malakas na malakas. Kaya nakinig sila, Master. Okay. Alright, so magandang punto yan, Boss Dada, no? Pero ngayon, pakinggan muna natin yung opinion naman ni Coach Oli. Oo. Regarding Alam mo, dito. Oo. sang-ayon ako kay Boss Dada. Totally 100% sang-ayon ako doon. Pero wag din natin kakalimutan yung isang banda. Dahil pwedeng itong mga ito ay nagpapadama para pwersahin. Naalala natin na itong mga dilaw, makakaliwa, NPA, itong mga na-flash sa inodoro, na mga naitsapwera, at yung mga drug lords, mga drug addicts, sila yung mga naitsapwera nung panahon ni PRRD. At ang ginagawa nila ngayon ay sila ay pumapasok na at nagkakampi-kampi, binaback-upan ang gobyerno ni Marcos, tapos dinidikdik si Marcos. Dinidikdik para ituloy yung impeachment, ituloy kung ano-anong patungkol sa, basta tungkol sa Duterte, dinidiin. At yan nga ang sinasabi niya na kung hindi mai-impeach si BP Sara, si BBM ang mai-impeach. Posible yan. Naniniwala ako dyan posible. Pero may mind conditioning din niyang ginagawa si Trillanes. Para pitpitin niya ang betlog nitong si BBM para ituloy. Kasi dahil alam nila pag nakaupo ang Duterte, ang Dilaw, ang NPA, ang komunista, hindi dahil sa gaganti ang mga Duterte. Kung hindi, ayaw talaga ng taong bayan sa mga adik, komunista, NPA, rebelde, at saka yung mga na-flash na kulay, yung yellow-pink partners. Yan. Okay. Maganda rin ang punto ni Coach Oli. At bago yung punto ni Master Judea, pakinggan muna natin ang punto ni Jay Guevara. May chismis ako sa inyo.
Ayun. Yun, gusto ko. Oo. Ano yan? Bitawan mo na yan. Bitawan mo na. Hindi kasi ganito, matagal niya na akong inaabangan daw kasi malapit lang yung bahay niya dito sa akin. Pinakitaan pa ako ng ID. Uy. Ang apelido, Trillanes. Nako. Oh. So, kamag-anakan niya. May picture pang pinakita nung mga bata pa sila. Inaabangan ka? Oh, para ikwento kung ano ang kabulastugan niya ni Trillanes nung ano. Eh dati din pa daw ata pala na ano yan. Parang nalulung din sa ano yan, sa droga. Nako. Uy, grabe ah. Nung bata pa si Trillanes. O, di umano. Uy. Saka di umano doon, ayon doon sa kamag-anakan niya. Tapos ang mano dyan, sakit daw pala talaga ni Trillanes yan, mga bossing. Yung ano, yung ganyang pag-uugali, noon pa man daw pala talaga yan. Pero saglit, Di umano. maputol kita. Di Maputol umano. kita. Ah, sige po. Jay. Dati ha, sabi mo Dati, ay nung bata pa ugali siya. niyang gumagamit. Pero anong balita hanggang ngayon ba gumagamit? Kasi parang takot to magpa-drug test eh. Ano naman daw, alam nyo, natanong ko naman yun sabi niya, hindi na daw sila nagkakasama. Pero dati, at kung ano daw yung nakikita natin sa karakas niya, sa ano, talagang gawain niya. Tapos, ang pinakamatindi dyan, duwag pala talaga yun. Nako, Duwag pala daw talaga yan. totoo yung sinasabi nila ang mga Duterte. Duwag daw talaga yan. Ano lang yan, puro lang daw sindak, puro lang amba, pero pag pinalagan mo, hindi rin siya gagalaw. Ganon ang ano na. O, yun lang naman yung chismis. Ang totoo, hindi nga chismis yun kasi kamag-anak niya yung nakausap ko eh. Okay. Kahit pa ng ID, Trillanes. Yan ang problema dyan no? Oh, pero ano ngayon? Ano masasabi mo ngayon doon sa mukhang pag-atras nitong administrasyon sa pagpirma nung GAA? Naku panibagong ano na naman nila yan. Kasi ang hirap na rin nilang paniwalaan kung parang sasabihin natin na alarma sila. Parang hindi na kasi kadalasan may ano yan may tinatawag na twist ba yun? Bandang huli palabas lang pala or minamanipula lang nila yung utak ng mga Pilipino para syempre medyo ngayon kasi ang pangit na talaga ng dating nila. So baka para sa akin naisip ko may ano na naman to, panibagong palabas na naman nila to. Alright, so maganda. Pero ito naman, para sa akin naman mga partners, sa akin, dalawang bagay lang to. Baka nagkaroon sila ng realization ngayong panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagpapasalamat, ngayong Pasko. Baka nagkaroon ng realization na talagang mali ang ginagawa nila dahil talaga pinapalagan ito ng mga tao. So, ibig sabihin, pagka majority ng mga Pilipino ang pumalag, talagang may mali sa ginagawa nila. Pangalawa, sabi nga ni Jay Guevara, baka ito ay isa na namang twist dahil naghahanap sila or nag-iisip ng panibagong taktika na magagamit nila para pabagsakin ng mga Duterte, kaya medyo umaatras sila. At ito mga partners, itong budget, kailangan mapirmahan ito bago matapos ang taon. Otherwise, magkakaroon tayo ng reenactment of budget pagka hindi ito napirmahan after 2024. Halimbawa, natapos na yung December, hindi napipirmahan, magkakaroon po tayo ng reenactment. At kung mapapansin natin, may mga nagkakaroon ng mga statement na para bagang sila ay nagpapaalam na. Katulad kanina, may nabasa ako na si Lisa Araneta Marcos ay nagbigay din ng statement, nagpapasalamat sa mga totoong loyalista na dumidepensa sa kanila magpasa hanggang ngayon at tumitindig daw, di umano, para sila ay suportahan. And at the same time, eto nakakapagtaka, itong statement na binitawan ni Antonio Trillanes. Hindi natin maintindihan kung siya ba ay nag-iisip din ng panibagong taktika or totoo sa kanyang damdamin or sa kanyang kalooban itong mga sinasabi niya. Pero mga partners, maliban dyan, mayroon kasi iba pa na kumakalat din na statement na nanggaling kay Antonio Trillanes. So eto basahin natin. Galing ito kay Tio Moreno. Oo. Ang sabi dito, hello Antonio Sani Trillanes, can you please confirm the veracity of this statement? Itong kumakalat daw na ito
ay galing mismo sa kay dating Senador Antonio Trillanes. Basahin ko, maiksi lang naman to mga partners. After the hearing, I asked my lawyer to convey to Kong Duterte through his lawyers my sincere and heartfelt apology to Kong Duterte and Attorney Carpio and their respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt, cause undue pain in their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Kong Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apology. So, parang dito, inaamin niya na yung binibintang niya sa mga Duterte ay walang katotohanan at ngayon ay humihingi siya ng apology. So, hindi pa kumpirmado kung ito ay totoo, pero base dito, ito ay kumakalat sa usap-usapan ng abogado ni Antonio Trillanes at niya mismo. Yan. Wala, sino ba maniniwala dyan? Alam mo ako, with or without that, statement, wala hindi talaga ako maniniwala sa tao na yan. First off, itong mga kumakalat-kalat naman dyan sa Quadcom na yan, those were all recycled accusations. Yes. If you remember, na-hearing na yan. Senador pa siya. Na-hearing na yan. Senador, hindi pa senador sila General Bato at si SBG Bongo, hiniring na ito diyan sa Senado. At alam mo, wala nga sila nakitang probable cause noong panahon na yun Kaya alam naman natin puros kalokohan lang talaga yan. Mga partners. So, Coach Oli, meron kayo dadagdag doon? Ano ba yan na matanong kita, Master Judea? Confirm na ba yan na sinabi niya? Eto, ayon dito sa post ni Tio Moreno, pinapakonfirm niya kay Antonio Trillanes kung itong itong statement na galing sa kanyang abogado ay totoo. Pero kasi alam naman natin mga partner na na kinasuhan ng mga Duterte yan si Antonio Trillanes. Yes. Dahil doon sa kanyang mga pagfa-fabricate ng mga bintang na walang basihan. Kaya merong possibility na yan talagang nag-apologize sa kanila itong mama dahil alam naman kaya lang nakita ulit ng opportunity kasi itong mama ngayon dahil diyan sa Quadcom na yan mga partner. At mga partners, kung pagdudugtong-dugtungin natin, si Trillanes na mismo ang nagsabi na merong traction talaga. Itong conversation, itong chat group ng mga retired PNP officials at mga PMAers. So, baka nagkaroon siya ng realization na, baka dumating yung panahon, yariin ako nitong mga ito. Pagka nakaupo talaga si VP Sara Duterte, baka yun ang mangyayari. Kaya ngayon medyo nagpapalambot-lambot na siya ng damdamin. Pero tama yung sinabi mo, wala talagang maniniwala Kasi noon pa man, dapat alam na niya na wala talagang kapupuntahan at unfounded nga talaga yung mga binabato niyang accusation. Hindi, mabigat din to, partner, Coach Oli, before kang mabigat din kasi talaga itong pagtatakwil sa kanya ng mga mista niya Malaking bagay yun kasi PMA naman nalihito mo ito dahil talaga nagtapos ito sa PMA. Pero nakakahiya kasi every time na sinasabi ng mga nasa posisyon ngayon, lalo-lalo ng mga Duterte na itong tao na to, itinatakwil, pinandidirihan ng mga ng mga batchmates niya at ng mga yung mga matatagal ng nakapagtapos dyan sa PMA, yung mga PMAers, ng mga retired, pinandidirihan daw itong mamang to dahil nga sa mga kalokohang pinaggagawa nito sa politika. Coach Oli. Yung may connection to sa sinabi ni Master Judea na possibly na-realize nila na mali yung word na mali yung budget, or eto rin kay Trillanes na mali yung kanyang mga sinabi. Alam mo, partly hindi ako naniniwala doon na na-realize nilang mali. Kasi in the first place, alam naman nila na yung mga pinagsasabi nila mali. Alam naman nila in the first place na yung budget na ginawa nila ay mali. Ang na-realize nila dito ay mali
yung binangga nila. Yan. Nakita na nila yung power eh. Doon sila, ops, eto na. Teka muna, nagrereklamo na yung mga kabaro ni Trillanes. At kaya nga maling-mali yung ginawa dito ni Paduano. Kung meron talagang dapat sisihin dito, itong partido ng mga buhaya, si Paduano talaga. Kasi mali din yung binanggaan niya at masyadong disrespectful. Kasi yung ginawa niya ay hindi lang sa isang general. Pag ginawa mo yun sa isang general, ay talagang pagdidisrespecto doon sa buong hanay. Ngayon, nare-realize na nila, teka muna, sa impeachment, walang pumipirma. Puro pledges. Yeah. Doon sa budget, nag-aaklas ang taong bayan. So, ang mali nila na nare-realize, eto na, lahat na lang itinapon natin kay Sara, and yet, mahal pa rin siya ng taong bayan. So, nagsisingkin na yung katotohanan sa kanila. So, mag-aano sila ngayon? Dahil, remember, lahat itong mga congressmen na ito ay re-electionist, including party list. So, takot silang mapadikit yung pangalan nila dito sa Quadcom. Unless talagang you are willing na itaya na ang buong political career mo para doon sa mga kasunduan nyo. Nako. That is a different story. Pero yung iba, hindi. Wala. Tinan mo. I mean, tanungin ko si Castro. Di ba? Ang sarap mong pagtawanan. Ikaw ang naging bunganga ang speaker nila sa paninira kay Duterte. And yet, ngayon, iniwan ka sa ere. Di ba? Bakit? Mga politiko yung kasama mo. Yung mga yan, political agenda nasa isip nila. Hindi naman sinong naniniwalang taong bayan niya ng kanilang mahal? I mean, loko-loko ka na lang kung maniwala ka dun. Correct. Coach Oli, Jay, baka may gusto kayo dugtong, ha? Yung kay Trillanes, ang about naman dun sa di umano'y paghingi niya or parang natakot na siya. Parang ano din hindi ako naniniwala doon kasi sa tagal-tagal ng ito sorry sa words pero sa tagal-tagal ng kupal ni Trillanes dito sa Pilipinas. Parang di mo talaga makikitaan ng Di mo makikitaan ng parang di mo maiisip na nag-ano ka na, nagising ka na sa katotohanan or nagbago ka na at na-realize mo na mali ka sa lahat ng pinaggagawa mo sa mga Duterte. Hindi ka paniwala no, pero yung isa namang yung isa namang dahilan diyan baka nga pinangakuan ng humahawak yan. O ganito, alabanin mo mga Duterte. Kami bahala sa iyo. Bandang huli diba kinasuhan na siya. Kakasuhan siya ng mga nila PRRD. Baka bandang huli, ginamit lang talaga siya tapos pinapapabayaan din naman pala siya sa ere. Yes. Lalanin nyo, wala na ring budget yan. Una-una, tumatakbo pa yan bilang mayor sa Caloocan, kung di ako nagkakamali. Yes. Talagang, kaya rin niya rin tinanggap yung ginagawa niya ngayon kasi, tsaka hindi naman lalakad ng nung parang wala siyang backer. Correct. Kasi kahit papano, isipin niya pa rin na andyan pa rin si VP Sara. Andyan pa rin ang mga Duterte, mga may pa rin. Hindi mo masasabing mahina or no? Kaya, ang tingin ko dyan, yung dalawa na yan, maaaring, kinancel na yan dun sa kabila. At doon naman sa paghingi niya ng patawad, hindi ako naniniwala dun. Ayun. Okay. Samantala, kaugnay pa rin nitong pinag-uusapan nating budget, mga partners, no? Nanawagan ang dating palace official na i-veto ng Pangulong Marcos ang ilang bahagi ng 2025 national budget dahil sa ito ay tila may ibang paglalaanan. Narito ang balita ni Carlo Quilapena. At alam po ninyo, yung ginawa nila sa national budget, talagang kitang-kita mo na tinanggalan nila yung mga masiselan, mga sensitibong departamento gaya ng Department of Education. Sa saligang batas, talagang dapat yan ang number 1 mo. Nabibigyan mo ng budget. Pero tinanggalan mo, no. Ilang bilyon, laki. Tinanggalan mo rin ng DPWH.
tinanggalan mo rin ang CHED, tinanggalan mo rin ang Department of Health, pati Department of Agriculture. Ito yung mga nagbibigay ng serbisyo na kailangan ng ating mga kababayan. Yan ang reaksyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mainit na usapin ng 2025 National Budget. Matapos kasi ang naging pagpasa ng panukalang pondo para sa susunod na taon sa Bicameral Conference Committee, umani ito ng iba't ibang reaksyon kabilang na sa ilang senador. Kabilang kasi sa napuna ang pag-zero sa subsidy fund ng PhilHealth na malaking bagay para sa kababayan natin na walang sapat na pinansyal na pagpapagamot. Gayon din ang pagbabalik ng pondo ng AKAP na una namang hindi nabigyan ng pondo sa Senado. Dahil dyan, ang nakatakda ng ceremonial signing ng 2025 National Budget nitong December 20 ay ipinagpaliban. Kaya itong si Presidente Marcos Jr., supposedly pipirmahan niya na, di ba? Nagbago isip niya. Kasi nga, talagang masyadong obvious, masyadong kitang-kitang ebidensya. Nananakawin lamang yung mga reprogram nila para sa eleksyon. Kaya naman ito ang naging panawagan ni Panelo kay Marcos Jr. Kaya sana itong si Presidente Marcos Jr. ibito lahat yung portion na yun at ibalik sa Kongreso at baguhin na lang. Otherwise, pwede namang hindi niya pirmahan lahat yan, balik tayo sa original budget na nakaraang taon. Kung si Panelo naman ang tatanungin, ang nais nito ay maibalik ang pondo ng PhilHealth at dagdagan pa ito. Sa ngayon patuloy pang pinag-aaralan ng palasyo ang panukalang pondo sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Boss Dada, unahan mo na. Hindi, kasi talagang itong national budget na pinirmahan nila, sobra talaga to. Brutal ito eh. Yes. Brutal na talagang blatant na kumbaga daylight na pagnanakaw talaga ito eh. O talagang makikita mo kalokohan, mantakin mo ha. In-expose na yan sa atin ni Congressman Arnie Teves noon eh. Na they are opposing yung 2024 budget nung 2023 yun eh. Pinirmahan. Kasi nasa konstitusyon na dapat ang pinakamalaking portion ng general appropriations ay nasa education sector. Yes. Pero this time, makikita mo na inilagay nila yung pinakamalaki na allocation sa DPWH. Alam naman natin na karamihan sa mga congressman ngayon dahil dito sa SMNI, gikan sa MASA, dahil kay PRRD, nalaman natin karamihan pala ng mga congressman diyan sa Batasang Pambansa ay may mga kanya-kanyang mga construction firm. Yun. Na kaya naman pala yung mga pork barrel, kunyari pinagtatatanggal nila, pero ito naman pala yung ipinalit nila. Ito, nagkanya-kanya sila ng mga negosyo, may mga negosyo sila ng mga construction firms, tapos ito, inilagay yung mga budget saan? Doon sa ahensya ng gobyerno na nagbibigay, na nakikipag deal sa kanilang mga infrastructure projects di umano. Pero ang nakakainis kasi dito, mga bossing, tinaasan nila, ito talaga kasi ginagawa nilang tanga-tao eh. Tinaasan mo yung budget natin sa DPWH, pero napakarami ng mga projects na approved nung panahon ni PRRD ang nasa listahan na ng mga misappropriated projects. Meaning yung mga infrastructure build projects ni PRD, ito yung mga tinanggal na nila sa kanilang listahan. So wala tayong infrastructure projects itong darating na 2025, tapos ang laki ng budget ng DPWH. Tapos malalaman mo, pag tiningnan mo yung DPWH, ang majority ng projects nila for 2025, flood control pa din, mga bossing, at saka multi-purpose hall. Hindi ba? Ang laki talaga ng ginap ng budget ng DPWH para lang dito sa flood control system at saka itong multipurpose hall. Meron ba tayong bagong highway? Oh. Meron bang mga bagong tulay, bagong mga connectors, meron bang mga bagong mga pinagagawang construction marvel at least man lang dito sa Pilipinas na talaga namang masasabi natin na kakaiba ngayong panahon natin, ngayong henerasyon natin? Wala naman. So bakit ang laki-laki ng budget sa DPWH? And 2 consecutive budgets na
na mas malaki ang DPWH kaysa sa mga partners, kaysa sa Department of Education or sa education sector. Sobrang maling-mali po. Yung nakakapagtaka lang din kasi dito, Master Judea, mga partners. Bakit din pinapayagan ng mga senador natin ito? Supposedly, check and balances, Congress, ang Senate, ang maglilinis nung nakikita nilang mga hindi magandang ginagawa, yung hindi magandang mga insertions ng Congress Kaya lang ang lumalabas, pinaghahatian na kasi nila Yes. Oo, pinaghahatian na nila yung pinagpaparti-partihan na nila itong mga proyekto na ito, itong mga AICs at kung ano-ano pa. Well, napakabuti rin talaga Nalalaman natin lahat ng ito, mga bossing. Alam nyo kung saan? SMNI. Kung wala ang SMNI, yung mga magagaling na mga host ng SMNI, mga guests ng SMNI, kung makikinig lang tayo sa mainstream media na makikita mo puros halos lahat pabor sa gobyerno yung kanilang pagbabalita. Wala na. Hindi na natin malalaman ito. Itong mga ganitong klase ng mga bagay-bagay. Tama. Kaya napakalaking napakalaking bagay talaga na merong SMNI na naglalahad, nagbabalita ng kung ano yung mga iniiwasang ibalita ng mainstream media, mga partners. Correct ka dyan, no? Correct ka dyan, Boss Dada, no? At katunayan doon sa sinasabi mo, yung pagkakaroon ng budget na 6 billion ng Senado pagdating dito sa mga ayu-ayuda. So parang yun, gina-justify doon yung sinasabi mo na nagpa-party-party na sila, no? Okay, so Coach Oli, ikaw muna. Ako naman, ang tinitingnan ko dito is yung kabilang side. Kasi alam nyo itong nangyayari ngayon, ito ay parang kung lulusot, ay lulusot. Yan po ang tawag namin dyan. Nakita lang nila na hindi lumulusot Alam naman, again, alam nilang mali yan. Kaya hindi ako partly naniniwala sinabi ni Atty. Sal dahil alam nila yan Alam nila pagkukunan niya ng nakaw, etc. No? Pero, trinay nilang ilusot. Hindi lumusot. Kaya nga ito ay panawagan sa ating mga kababayan. Ngayong eleksyon, parating ang eleksyon, ito ang pinakamalakas na sigaw natin. Nakikinig po sila sa inyo. Kahit na ikaw ay walang vlog, dyan lang sa social media. Sigaw kayo dyan. Kasi, kita nyo, yan, natakot sila. Hindi nila nilusot yun. Gamitin po natin itong panahon na to, itong election season. Dahil after the election season, ang tingin sa atin ng mga politiko ay basura na naman. So ngayon, gamitin natin na sana lahat ng mga dikit kay Martin, mapasenado, mapalokal, mapanasyonal, alisin na natin para wala silang numero. 'Di ba? Kasi hindi ako naniniwala na sa tingin nila mali sila. Natatauhan lang dahil magkakabotohan. Matatalo sila pagka hindi sila nakinig sa sigaw ng taong bayan. And tama si Boss Dada, buti na lang may mga tulad ng SMNI na hindi duwag at hindi bayad na sinasabi yung totoo. Unlike yung iba, grabe, di ba? Halos sa himurin nila ng ulo hanggang paa yung kanilang mga amo at kanilang mga sinasambang mga panatiko, politiko kahit na mali. No? Kaya patuloy, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Akala nyo hindi kayo naririnig. Ay, grabe. Lahat ng nangyayari ngayon dahil sa inyo. Ayun. Oo. Ang ganda ng sinasabi ni Coach Oli. Duktungan ko lang maikli lang mga partner. Sige. Yung sinasabi ni Coach Oli na akala natin ng mga DDS, ng mga Pilipino, akala nyo sa sobrang dami ng troll nila sa Facebook, sobrang dami ng mga gandang comment sa mga post nila, akala ninyo hindi tayo naririnig. Naririnig po tayo. Ito pong mga efforts na ginagawa natin, mga peaceful rallies natin, mga itong pagvo-vlog natin, itong pagpo-post ninyo ng pagkadismaya ninyo sa social media, na somewhat talagang malaki ang naitutulong nito sa natin, sa kung ano man yung nangyayari sa bayan natin ngayon, lalo na itong mga galaw ng mga kalaban ng pamahalaan, lalo na ng mga tiwali, medyo
nasasaktan na sila, Master Judea, kita mo, Yes. kaliwat kanan na yung ano nila, pati mga vloggers, pinaiimbestigahan na nila. Correct. Hindi ba? So, ako panawagan ko lang sa mga nanonood ngayon, panatilihin po ninyong kayong nakasubscribe sa lahat ng mga anti-corruption content creators na available ngayon. I-subscribe ninyo, i-share ninyo lahat ng mga content nila para mag-raise tayo ng awareness na dito sa Pilipinas tinututulan natin yung pagnanakaw. Tinututulan natin yung mga kriminal diyan sa Kongreso, sa Senado, mga mayor, mga gobernador, konsehal, lahat ng mga nasa gobyerno, tinututulan natin yung mga pagnanakaw at yung mga pagmamalabis diyan, mga partner. At dagdagan ko muna, maiksi lang din bago si partner Jay, Tama yung sinasabi ni Boss D. At siguro, tanggalin na rin muna natin yung bitterness sa ating mga vloggers, yung mga content creators na sumusuporta or tumutulig sa korupsyon, sa kriminalidad at pangit na nangyayari sa gobyerno. Magtulong-tulong muna siguro tayo ngayon, para maituwid itong malaking pagkakamali na nagagawa ng Marcos administration. Pagkatapos nito, umaayos na bansa natin, tsaka tayo magpahayag ng sarili natin damdamin sa isa't isa kung pwede lang, di ba? Kasi ngayon, ang may malaking sugat ay ang bansa natin, hindi tayo ng mga vloggers. So, i-focus muna natin ang ating atensyon sa pagsasaayos ng ating bansa bago doon sa mga pansarili natin ng mga adhikain sa politika, adhikain sa buhay, yung makadikit ka nito, makadikit ganyan. Tulungan muna natin ang naghihingalo nating bansa para naman kahit papaano makaranas naman tayo ng simoy ng hangin, katulad ng simoy ng hangin na nilalanghap ng mga karating bansa natin dito sa Southeast Asia na talaga namang milya-milya na ang agwat sa ating bansa sa pagdating sa ekonomiya at pagdating sa kaginhawaan, talagang talo na tayo. Yun lang naman sa akin. Partner Jay, ikaw na. Kasing ganda, kasing fresh ng simoy ng hangin dito sa Minnesota. Yan. Ako doon, pabor ako doon sa tama yung sinabi ni Coach Oli, At sa lahat naman, pabor ako doon sa mga komento niyo, yung lalong-lalo na yung pagtapos ng botohan na isa na tayong basura sa mga politiko. Ngayon, ang gawin natin, sila naman yung gawin nating basura. Hindi ko nila lahat pero yung mga naihalal na natin na wala naman tayong napakinabangan, wala namang nagawang maganda dito sa bayan natin, gawin nating basura ngayon. Darating na eleksyon 2028 at sa darating pang eleksyon sa 2025 at 2028. Sila naman yung baliktarin natin. Dahil ni minsan wala naman tayong napakinabangan sa kanila Kaya nga yung sinabi ni Coach Oli kanina na pagtapos ang boto, basura na tayo sa mga yan. Puro ayuda dito, ayuda doon. Anong magandang impact nun sa bansa natin? Tingnan nyo. Para tayong parang tinotolerate ng gobyerno na maging tamad lahat ng Pilipino. Kung patuloy ayuda sa mga ganyan. Ayaw nilang paglaanan ng mga pangmatagalang trabaho, yung mga iba nating mga kababayan dito sa Pilipinas. Hindi, puro ayuda ang ibinibigay nila. Tsaka ito, speaking of nakawan, alam nyo, yung technique na ginawa ngayon, kunwari, tinanggal nila yun sa mga yung sa Congress, di ba? Tapos sa gulat tayo, mga contractor din pala yung iba dyan. Mga may Alam nyo, nangyari na dati nung panahon ni Ramos yan 'di ba? Na binentahan tayo ng mga yung sa kuryente, yung nawala sa isip ko tong makina na to, ano doon, yung electric chair. yung dapat kailangan natin ng marami niyan, Jay. Generator, di ba? Akala ko, electric chair, kailangan natin marami yan. Ang dami magnanakaw rito. Pag nakaupo na si VP Sara bilang presidente, gamitin natin. Dahil yan dapat ng marami. Kasi maraming kukuryentein tayo mga magnanakaw ng mga politiko. Yun, yung generator. Yeah. Di ba? Nung panahon ni Ramos, di ba? Palaging brand out.
Palaging nagba-brown out. Yung pala ginagawa lang yun para mapalawak at mapaano nila yung ano nila. Yung... Marketing strategy, ha? Oo. Diba nangyari yan? Pero ipasapat ako dyan. Ano yun? Magbibili ko ng electric car na merong electric chair. Bibigay ko sa kanila ng libre. Sa mga congressman, sa mga politikong corrupt. Pagtanggap nila, diretso na yun. No? Pagtanggap nila, yan. Siya na silya elektrika mo. Kasi ganun lang naman talaga Ganun lang yung gawain ng mga politiko dyan Kunwari, may tatanggal, hindi sila pabor sa ganito. Tapos, hindi natin alam. Kaya nga yung pagtutol parang pagbago ng isip ni Marcos dyan sa budget na yan. Baka mamaya may binubulag lang tayo dyan Tapos may ninanakaw na naman pala sila dun sa kabila. Diba? Kaya wag tayo magpakasiguro dyan. May mga... Wala na kasi talaga akong tiwala sa gobyerno Masyado masyado na kasikang gobyerno ngayon. Ang ganda na ito sinasabi ni Jay, Master Judea. Kasi even though maganda naman itong nangyari na yung budget ay hindi pa muna pinirmahan, mukhang may i-veto, mukhang nakikinig, parang ganun yung lumalabas Even though maganda naman sana yun na hindi napirmahan yung General Appropriations Act for 2025, dahil nga wala ng tiwala tao, kahit may gawin silang maayos, kahit may gawin silang matino, Coach Oli, di ba? Kahit may gawin silang matino sa bayan natin, parang alam mong front lang yun, alam mo na may mas gagawin silang mas masama. Kuha mo. Yun hindi ko talaga maintindihan bakit natutuwa sila sa ganung image, mga partner. Ito, nagdagdag ko lang, maiksiyan lang, no? Sige. Kasi ito may nahuling, may nasabat na naman na droga. Kunito nilada ng droga. Alam, yun yung sinasabi natin. May checkpoint ba, Coach? Grabe, no? Hindi. Grabe, wala. Malaki na naman daw. At ang sabi nila, walang patay. Walang maniniwala doon. Alam mo kung bakit? Until nagpa-drug test si Marcos, hindi maniniwala kahit ubusin nyo ang droga. Kasi sa Pilipinas, according sa inyo, yung mga taong bayan na nasa, halimbawa, ito na lang, di ba, lagi na ikakwento sa atin ni Jay, o doon sa lugar nila, di ba? Kasi sa Minnesota. Yung mga nasa ground, alam sa nila, Minnesota. Marami. Di ba? Tapos, ang presidente mo, takot sa drug test. Tama. Yung Quadcom, umurong sa drug test. Yung speaker, wala. Di ba? Samantalang si Pulong nagpa-drug test agad yung pinagbibintangan. Yes. Coach Oli, si MixOgrales nagpa-drug test, ha? May resulta ba? Kaya wala resulta. Alam ko resulta. Parang nawala, naman, hindi na yung resulta no? Kayo naman mga partners, no? Nagpa-drug test na nga, maghahanap pa kayo ng resulta. Hayaan yun. Mga tinatago lang. Sige, Coach Oli, baka may dadagdag ka ba, Coach Oli? Hindi, ano lang naman, again, agree ako sa sinabi ni Boss Dada na kahit isang magandang bagay ilagay mo sa lapag nila, alam mo mabababoy Yes. Pero isang pangit, ilagay mo sa lapag ni PRRD, hindi sa pagiging panatiko alam mo pagagandahin niya Yan. Di ba? Kasi yung agenda, yung agenda nung mama, yun yung magpapaganda hindi yung... At saka Coach Oli, tingnan mo nung panahon Coach Oli ni PRRD, siya ang nire-review niya ng kusa yung mga yung general appropriations. Siya mismo on his own, nakikita niya yung mga kapalpakan, nakikita niya yung mga insertions. Kaya masama, etong administrasyon ngayon, kailangan mo pang sabihan. Kailangan mo pang sabihan, uy, mali ito, mali yan, bago sila magdidesisyon na ganun. Kung makikita mo, pinagtatanggol pa nga ni Presidente nung nakaraan yung zero budget ng PhilHealth. Saan ka makakita ng zero budget ang PhilHealth? Tapos sasabihin niya na mas pagagandahin niya yung serbisyo ng PhilHealth. Saan ka makakita ng ganun? Itong military natin, palpak ang binawasan din nila yung budget ng military, tapos sasabihin mo na mas gagawin ko kayong modern. Pero binawasan. Harap-harapan na kahayupan, hindi ba? So out of touch talaga itong presidente. Hindi katulad ni PRRD noon na talagang siya mismo ang nakakakita ng mga irregularities at ini-strike out niya yun from yung sabi nga ni nakwento nga yan ni Senator Bongo sa atin yan daw, pag nagdala ka daw ng papel kay PRRD, may hawak daw yun na marker.
Kung gaano kakapal yung papel, babasahin daw niya isa-isa yun. Isa-isa yun. Sabi nga ni PRD, probably yan yung naging sumpa ng pagiging isang abogado ko kasi hindi ako sigurista. Naging sigurista ako dahil naging abogado ako. Binabasa daw niya talaga lahat yun. Yeah. Sa ating mga tamad, pag binigyan mo tayo ng ganong kapapel na kapal, Pirma ka na lang, pirma nun. pirma na yan, lusot na yan kagad, di ba? Pwede Tama ba akong ka, may dadagdag lang ako? Go ahead. Sige, balata mo. Tsaka ito kay PRR din natin nalaman yung pera ng bansa natin. Kasi dati napag-uusapan lang, milyon-milyon lang eh. Oo. Kay PRR din natin nalaman na umaabot ng trilyon at billion yung pera ng Pilipinas. Oh, Doon billion natin, kay talaga. PRR din lang natin nalaman yun. Kasi nung mga panahon nila ng ibang mga presidente, lagi na pag-uusapan sa budget yung milyon-milyon lang. Pero ngayon, billion, may pondo na ganito, billion. Actually, diba? ang budget natin, partner, trillion. Oo, diba? Oo. Trillion ng budget natin. Oo. At Mas trillion mataas, din. ha? Mas Mataas ng 1 point something trillion yung budget natin. Compare last year. Oo. Oo. Na wala tayong bagong ospital, walang bagong kalsada, bagong eskwelahan, wala. Puro Nawala ayuda. lahat. Wala talaga. At Correct doon ka naman dyan. sa doon naman sa kanina, coach, yung sinabi mo na may nahuli, may nakuha na naman sila na na malakihang drug world ba tatawag doon? Kaya ang tanong, asan na yung alitagtag? Yun. Ang tanong. Baka mamaya kasi kasi hindi nyo na sa amin pinapakita, baka yung nahuli na yan ngayon, baka yan na yun baka tumakbo yung nasa alitagtag, napunta na naman dyan. But anyway, eto na, para sa akin naman, naalala nyo yung 1 trillion daw na nililikom nila na impeachment funds para patalsikin si VP Sara Duterte. Ang lalakas ng loob nila na magwaldas ng pera ng taong bayan, kasama pa dito ang pagpapa-impeach sa vice presidente na hindi naman sila binoto ng taong bayan para mag-impeach ng kahit na sino na mga kritiko nila. So pero dito sa ginagawa nilang to, malinaw na malinaw, itong budget ng 2025 ay gagamitin lang talaga ito sa eleksyon. Kasi nataon hindi naman po pwedeng nataon lang na mag-eleksyon tapos ganito ang ginagawa nila. So ibig sabihin dito, talagang mayroon silang balak dito para sa darating na eleksyon. At maliban pa yan, yung 1 trillion daw na impeachment fund na sinasabi ni Amy Marcos na isa ring manggagamit, ginamit din si VP Inday Sara. Pero ang kagandahan dito, nandito naman tayo, magbabantay tayo at titingnan natin kung ano magiging finality ng budget sa 2025 at talaga hindi tayo titigil, hindi tayo tatahimik pag may nakikita tayo na kamalian kahit ipinagpaliban pa yan ni Presidente Marcos, kung ganun pa rin, may mali pa rin, ay talagang yung taong bayan ay hindi pa rin titigil. Pinagpaliban lang, tapos pipirmahan din. Wala pinalamig lang, 'di ba? Pinalamig lang yung ulo ng mga tao tapos ganoon din. Wala mangyayari doon. Kaya tayo, mananatili tayo na mapagbatsyag para naman kahit papaano ay magkaroon ng magandang saysay itong pagpapaliban niya sa pagpirma na maivito niya yung ibang mga pinaglaanan ng mga pera natin. At ito ang nakakatawa dito mga partners, yung mga ahensya na kailangan o makakatulong sa ating mga kababayan sa kasalukuyan, yun ang tinapisan. Department of Transportation, matindi traffic. Department of Health, marami nangangailangan ng tulong medikal. PhilHealth, Department of Education, tapos Department of Agriculture, yun yung mga tinapisan nila at kasama pa rin yung AFP na kailangan natin ngayon kasi naghahari na naman yung mga komunista, partner. Diba?